Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Amen. Good morning. Beloved, good morning. Napakabuti ng Diyos sa banal natin pagpupuri. Alam natin ang banal na Espiritu ngayon dito. Amen po ba? Maraming salamat. Pwede po ba natin palakpakan ng mga Diyos? Talagang ginawa. Thank you. Kaya ang nakakakulihan niya ay para sa amin. Ngayong pong araw na ito ay ating inupunita ulit pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya, Happy Resurrection Sunday, beloved. Sige, batiin niyo yung katabi niyo. Happy Resurrection. Pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Dapat masaya po tayo na nilibang natin ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ganito, ikita ko pa sa inyo yung report ko na kailan ginagamit ang beloved president sa WCC. Ito na kita pinapakagian ng salita ng Diyos na alam natin sila lang lumalago sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos na talagang ginagamit ang inyong lingkod, ako at si Pastor J sa eskwela ng WCC. Pwede po ba ulit natin palakpakan ng bago po tayo magsimula ang pag-aralan ng salita ng Diyos, pwede po ba malalangin tayo. Kagilan Diyos ang maraming salamat sa aming pag-aamita na alam po namin ang iyong presensya, Panginoon, ay nandito na ito, Diyos. Thank you, Holy Spirit. Alam po namin na marami kang ipapahayag, Panginoon, sa oras punto na aming pag-aaralan. Meron mga revelation sa bawat isa na talagang ihahatid mo ang iyong pag-ibig. Sa mga makikinig nito, Lord, at ang mga tao, Panginoon, na gustong mabago ang buhay at nakita ang iyong pag-ibig. Nakita kung paano, Panginoon, gagawin sa kanilang buhay ang tunay na masaya na meron tunay na kaligayahan sa puso na nagbubumal at tunay na gagaling sa iyo, Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa iyong revelation at papahayag sa bawat oras na ito sa Diyos. Sa iyong mga salita naman. At ang pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay. Ngayon po ay Resurrection Sunday. Dapat po talaga ay araw na ito ay tayo rejoice. Kaya dyan sabi nga, rejoice, He is risen. Kaya dapat tayo yung nakangiti. Amen. Dahil alam natin ang Diyos natin pinagsisimpuyan ay Diyos na buhay. Amen. Diba? Dapat ganun din po, dahil tayo naniniwala sa pagkabuhay sa atin, ang pagkabuhay ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dapat po, malaman natin ito ng maayos, malinaw, dapat matindi ang pundasyon ng ating pagkakaalam sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Para sa building na ito, may pundasyon po. Ito po ay isa sa mahalagang pundasyon bilang Kristiyano. Naniniwala ko ba kayo? Amen! Tama! Amen! Kasi pundasyon ito alam natin. Dapat natin maunawaan sa ating puso, sa ating isipan na muling nabuhay ang ating Panginoon at tayo magre-rejoice at ating nakangiti. Dahil tunay ang ating sinasamba, tunay na Diyos. Amen! Kaya ngayon, tanong ko, bakit kailangan tayo mag-rejoice o mag-iwag sa araw ng pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus? Yan po ang tanong ko. Bakit kailangan natin? Diyan po iikot ang ating pag-aaralan sa oras po sa araw po. Inan po ba? Handa na po ba kayo? Game na game na ba? Sa oras po ito, kailangan handa tayo. Prepare tayo sa revelation na sasabihin sa ating ng Panginoong Jesus sa ating pag-aaralan. Kaya ito, ang natin tayo, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, bakit kailangan tayo rejoice sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus? Reason of rejoicing of Jesus
resurrection. Number one, rejoice, Christ's resurrection justified us. Tayo mga pananampalataya. Pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, tayo ginawa niya maging mag-uwi. Ginawa niya tayo mag-uwi sa harapan ng Ama at pinawalan sana tayo ang ating paniwalaan sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Tingnan natin sa Romans 4:25. He was delivered over to death for our sin and was raised to life for our justification. Siya ang buhay hindi para tayo pusin at makaharap tayo sa ating yung mga kasalanan natin, winalis niya o inalis niya, sinastify tayo, hindi ka natin sa pag merong sisistensyahan, you are not guilty. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesus, nag-justify na tayo. Amen po ba? Pinawalang sala na tayo sa oras kong ito na ating pinaniniwalaan sa ating puso, sa ating isip, at tinanggap namin siya bilang ating Panginoon Jesus, ating tagapagligtas. Dahil sa kasalanan natin, alam niyo po ba, natin, hindi ba natin siya pinapagal, tayo'y nahiwalay sa ating Diyos, sa ating kasalanan. Nagkatiwalay po tayo dahil nagkaroon tayo ng kasalanan na galing kanino, kay Anak ng Eva. Nahiwalay tayo sa kasalanan natin. Tingnan natin dito sa Isaiah 59 verse 2. It's your sins that have cut you off from God. Because of your sin, He has turned away and will not listen anymore. Basahin natin sa Tagalog. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo nagikulang at ayaw nang nakilig sa inyo, mga lalaki. Dahil nga po sa ating kasalanan, nagkahiwalay ang Diyos. Yung relation natin sa Kanya, nagkaroon po na harap dahil ngayon parang yung kasalanan. Yung kasalanan na yun, alam niyo ba kung anong magiging kabayaran natin? Ano? Kamatayan. Sabi sa Romans 6:20, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya, deserve ng mga tao, ano ba, yung galing ng Diyos. Ako po po, dahil tayo makasalanan. Wala tayo kayang gawin. Para tayo makaharap sa Diyos, para tayo makasalanan. Ngayon, pag nag-iisip ka, hindi nagawa ka, nagkakasalanan ka. Ano yung contest natin? Kailangan natin gawin perfect yung 613 laws. Isipin nyo, kaya maging perfect. Yung 10 nga lang ako, hindi natin kaya. Yung 613 laws. Kaya, ganun. Ang pambayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ephesians 2, chapter 2, verse 3. All of us also live among them at one time, gratifying the craving of our flesh and following its desire and thought. Like the rest, we were by nature deserving wrath. Sipin nyo, deserve talaga natin galing ng Panginoon ng Diyos dahil tayo ay makasalanan. Wala ang isa sa atin makapasabi, kaya ko kumarap sa Diyos. Ginawa ko lahat, naging mabuti ang tao. Hindi. Mali. Wala ni isa sa atin. Tayo maruming pasahan sa Diyos. Basahin na sa Tagalog. Tayong lahat ay kasama nila doon na namuhay sa mga pagnanasa ng laman at pinagbibigyan natin ang mga hilig ng laman at pag-iisip. Tayo noon, ayon sa kalikasan, ay katulad ng iba kabilang sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Ang linaw po niya, kinapuputan ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang kasalanan. Pero maraming salamat sa Diyos. Kaya talaga, iniibig niya tayo. Pinakita niya sa krus ng Kalbaryo. Dahil po
kung hindi pinadala ng Ama ang kanyang bugtong na anak, ating Panginoong Jesus, wala tayong makayang iligtas sa ating sarili. Talagang kamatayan pupuntahan natin. Pero salamat sa kamatayan ng Panginoong Jesus, ang kanyang bugbog na katawan. Dahil doon, kinuha niya lahat ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Na-justify tayo. Diba? Kinuha niya lahat ng sumpa sa krus ng Kalbaryo na dapat tayo ang nagdudusa. Pero kinuha niya yung place niya lahat yun. Sige nyo, Diyos, nagtatawag tao para lang iligtas tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Isipin nyo lahat ng pinakapangit na nangyari sa buhay nyo, lahat ng suka, sakit, o ano man nararamdaman, tignan nyo yung krus ng Kalbaryo. Inako niya yung kinuha niya. Lahat ng pangit, kinuha niya para tayo bigyan sa magandang buhay at kakayan tayo. Amen? Tingnan natin kung bakit yung sinasabi ito. Kasi meron tayong isang verse na alam natin na dapat natin yung tandaan. 2 Corinthians 5:21, tandaan po natin ito. For He made Him no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Dahil kay Kristo ay naging righteous. Kahit siya walang kasalanan, nagkaroon siya ng kasalanan. Kahit siya walang sakit, nagkaroon siya ng sakit. Inaho niya, hindi siya nagsisinungaling, pero inaho niya yun. Siya naging parang nagsisinungaling. Dahil lahat ng mga pangit sa buhay ng tao, kinuha niya para lang tayo maging maruwi sa harapan ng Ama. Amen? Basahin natin sa Tagalog, kailanman hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin. Sige, alang-alang sa inyo, sa akin. Ituloy siya, makasalanan para sa pamamagitan, niya ay makituloy tayong maruwi sa harapan ng Diyos. Pwede po natin palagpakan natin. Isipin nyo naman yun. Ang pinakamaganda na pinagkaloob sa inyo ng Diyos. Amen? Pagpapala. Isipin nyo. Yung isip nyo ngayon, mag-thank you. Lord, thank you. Kaya dapat nyo lang mag-rejoice. You are risen na buhay ka. Amen? Lahat ng kabutihan, isipin natin, ito'y biyaya sa atin ng Diyos. Pag-isip pa lang sa umaga, kaya sinasabi ko, pag-isip pa lang natin sa umaga, pag-thank you na tayo, Lord, thank you. Ako'y pinagpala mo na. Lahat ng gagawin ko, Panginoon, pinagpala mo na ako. Amen. Lahat ng pabor, ano man ang gawin ko, kasama kita. Niligtas mo na ako, Panginoon Jesus, sa lahat ng mga tao. Isipin mo na yun. Dahil sa ginawa ng butihan ng ating Panginoon Jesus. Lahat, so ano yung sabi ko, yung pangit, ginawa ng Panginoon Jesus. Ngayon, naging righteous tayo. Lahat ng maganda, yun ang isipin natin. Kaya alam natin, ang Diyos natin ay buhay. Amen! Hallelujah! The resurrection of Jesus confirms that God accepted Christ's sacrifice for sin on the cross and gave us access to a right relationship with Him. Praise God. Bakit hindi yung relationship natin sa ating Panginoon Jesus? Yung ating siya bilang Panginoon nakapagtigas. At siya muling nabuhay. Nakita natin siya. Sabi natin sa Bible, nakita siya ng 500 people, more than 500 people. Kaya hindi, hallucination. Mga kapatid, naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Hindi, hallucination ang pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Dito, ulit nakasali ang aking pananampalataya. Isang matibay na pundasyon bilang Kristiyano. Kaya dapat lang tayo mag-rejoice dahil tayo na-justify ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Number 2,
At kailangan natin mag-rejoice. Rejoice, Christ defeated death. Yan, death na pag-usapan natin. Alam nyo ba, ang lahat karamihan ng mga tao, pag pinag-uusapan, nakakayang takot! Di ba? Mayaman ka man, mahihirap ka man, mamamatay ka. Ayaw pag-usapan mo yan. Pero kung kayong nakapay ba, pag-usapan na natin, pamatayan mo. Di ba? Ayaw mo. Ayaw natin mo. Pero, pagdaan natin, darating ang panahon yan. Tayo ay mamamatay. Pero, salamat dahil sa ginanap ng ating Panginoong Isus sa krus ng Kalbaryo. Diba? Siya ang buhay nila. Alam natin, ano ang Panginoong Isus? Siya ang namatay at muli ng buhay. Ganun din ang mangyayari sa mga believers. Tayo mga mananampalataya na naniwala sa Panginoong Isus. Dapat sure kayo, alam niyo kung saan tayo pupunta. Diba? Dapat alam niyo po kung saan kayo pupunta. Sa langit. Sino po ba mga believers dito? Pakitaas ang kamay. Amen. Kaya hindi tayo matatakot sa kamatayan. Amen po ba? Dahil alam natin, sure tayo sa langit tayo pupunta. Maganda yung protection natin na pag-aaralan natin dito sa bahay ito. Last week na, pinagturo ni Pastora Berna, ang sabi niya, nag-crossover tayo from death to life. Kaya, sabi namin sa inyo kanina, di ba? Sana ulit-ulitin niyo po and then i-share ang nagagawin yung last week. Hindi na tayo matatakot. Tayo pag-usapan na ang kamatayan. Kasi, alam natin, meron tayong patutunguhan. Nakangiti tayo sa langit tayo pupunta. Hindi na kayo matatakot. Encourage mo. Sige, gusto tayo pamatay. Alam mo kasi, gusto ka pupunta. Confident ka. Alam mo sa sarili mo. Ganun dapat tayo patuloy. Kung saan tayo dinira, alam po ba? Saan talaga tunay nating atahanan sa heaven. Because we are citizens of heaven. Amen. Narinig niyo po ba last week din yun? Turo rin ni Pastora Berna. Amen? Oh. Kaya, citizen of heaven na po tayo. Lahat ng tumanggal sa ating Panginoong Isus. May biruan nga, di ba? Ngayon, yung mga tao, meron dalawang citizen. Mag-ina, di ba? Filipino citizen, senior citizen, and then citizen of heaven. Tinatapos na. Saan ka pa? Amen? Kaya dapat maging firm tayo. Alam natin kung saan tayo pupunta, hindi tayo matatakot sa kamatayan. At tayo ba ng ating matakot? Alam natin saan tayo pupunta. Acts 2:24. God raised him up, losing the pangs of death because it was not possible for him to be helped by him. Sa Tagalog, basahin natin. Muli, binuhay siya ng Diyos at iligtas mula sa pangyarihan ng kamatayan dahil ng totoo tayo ng kamatayan, walang kapangyarihan sa Kanya. Walang kapangyarihan. Hindi kaya pigilan ng diablo. Hindi kaya pigilan. Yung diablo, alam niya kasi yun talaga ang kailangan. Dahil dati, yung Old Testament, ang nagiging sacrifice mo, tutupa. Tutupa ba pag pinatay? Nabubuhay ulit? Hindi. Pero ang Diyos natin, sinacrifice niya kanya sa sarili, pero hindi siya nabuhay. Yung tubo niya, yun ang nagdinis sa akin. Kaya talaga napakamutik ng Diyos. Tingnan pa natin para mas lalo maganda ang condition natin. 1 Corinthians 15:55 hanggang 57. Pasahin po natin. Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? The sting of death
the power of sin is the law. But thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Eh, dapat mag-victory siya. Napakagandang pag-post ng pangalan. Yung isa pa lang dito na talagang alam namin kayo pinapahalaman namin. Ang tahang pata. Hindi, ganyan. Pero tingnan natin kaninong victory. Di ba? Victory ng Panginoon Sus, ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Tama po ba? Victory na yun. Tayo, nakasama tayo, natanggap natin, ano yun? Biyahe lang sa atin. Yung victory mas magkano, nasama tayo. Dahil mahal na mahal niya tayo, pinagkaloob niya yung sarili niya. Kasi yung regalo niyo, yun na, ang gano'n kailangan natin tanggapin. Kailangan mong tanggapin. Para kasama ka doon sa victory pa rin. Amen. Alam niyo ba, we are more than conqueror. Dahil ang Panginoong Jesus, ang nabugbog sa krus ng Kalbaryo. Sabi ko sa Isaiah 54, yung mukha niya, halos hindi ko na maalina kung siya naro. Yung mga panusap yun, dapat tayo. Pero buwan natin, yung pagpapalang yun, dahil pinagkaroon sa atin ang Panginoong Jesus. Ito, sigurado nadidinig nga, si Manny Pacquiao, ang nalito at nalugan. Siya po kasi nabubugbog yung mukha niya. Sino nakapanood doon? Pwede naman yung UFC. Kaya di ba nakikita nyo yung mga mukha, nabubugbog, tubo. Si Manny Pacquiao din kumukuha niya. Pero pag siya mo nanalo, lahat ng pera, sino makakatanggap, hindi na rin siya. Si JP, pinakamahaw ako. Pero mas ano siya, conqueror siya dahil nagbabago siya. Pinakikita ko na kung sa inyo. Di ba, pinakita natin rin yung picture ng ating Panginoong Jesus dito. Talagang hindi na kumakakalitan. Hindi mo mukha na siyang tao, hindi mo mukha siyang tao. Yung kaya kumahal ng Diyos, yung sarili niya, binigay niya para sa atin. Doon, sa krus ng Kalbaryo, kaya siya yung namatay at hindi na buhay. Ngayon, hindi na tayo matatakot sa kamatayan. Amen. Parang mo natin ang ating pangatlo, yan, rejoice, Christ's resurrection is our sin. Siya yung natin, resibo. Sino nalipili nito? Kung saan mo kayo nag-implay, yung buong SM, advertise pa ako. Pagkapas niya, pero titignan ng guard, nasa resibo yan. Pag wala kang pinakita ng resibo, babalik ako dito, baka makusasan ka. Ang isipin niya, ninakaw mo. Yung kinuwar mo, sa pinamili mo, ninakaw mo yung parents. Kasi wala kang resibo. Kaya, alam niyo po ba, ang pagkabuhay ng aming Panginoon Jesus, yan po yung resibo natin. Kaya yan nagdadala. The victory, burn is ka, sabi ng Panginoon Jesus, or death, burn is your victory. Kasi, pagkabuhay ng Panginoon Jesus, yun makikita ng kalaban, hindi siyang nabuhay. Yun ang magiging natin, tawag dito, resibo sa buhay natin, yung pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus na katunayan. Oo, katunayan, pagdating ng panahon, tayo'y kanyang buhayin niya. Amen po ba? Amen. Basahin natin, 1 Corinthians 15:20, but now Christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen asleep. Basahin natin sa Tagalog, muli sa katunayan na si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan, muli ang bubuhayin ang pangangalabatay. Hindi mo resibo natin.
Kaya hindi kaya buhay ang mga patay, hindi buhay ang Panginoong Jesus. Philippians 3:21, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body. Amen. Sasabihan ko ito aking pagbabalik ng Panginoong Jesus at babaguhin ang ating katawan. Di ba ang Panginoong Jesus ang buti? Imagine niyo po, magkakaroon tayo ng glorified body. Basta magkakaroon dyan, isipin niyo lang, may nanonood kayo ng TV. Tumatagos kayo doon sa pader. Isipin mo. Naiisip na, imagine niyo po yung magpapagpunti ng Diyos. Dahil ang Panginoong Jesus, pagkakaroon, kung ano po siya, hindi siya matuloy. Gawin din po. Tumatagos siya yung nagtakas. Kung ano ang Panginoong Jesus ko, nabuhay siya. Ganun din ang mangyayari sa atin. Ito po, na-just lang. Sana po sabayin mo sa pag-usasabi. Ganun din sa mga nakikinig sa online natin. Imagine natin, alam natin ang salita ng Diyos ay totoo. At pinaniniwalaan natin ang Biblia. Nanglamin natin po itong salita ng Diyos. Pwede ko ba sabayan po ako? Just imagine niyo yung isip niyo, yung biyaya ng Panginoon Jesus na yung gagawin sa atin. Basahin po natin yung Philippians 3:21 sa Tagalog. Imagine niyo, alam mo, nanonood kayo ng sine. Yung napapahanga kayo. Paglipad ni Superman. Yung kalaban niya si Batman. Meron ba naman? Wala. Pero ito, serious. Ito yung basahin niyo po. Ito, tagalogin natin para mas lalo yung manamnan. Amen po ba? Sabay-sabay po natin basahin na. Mag-imagine po kayo, Philippians 3:21. Sa pagdating niya, baguhin niya, ang niya, at makakain natin katawang lupa, at gagawin ng tulad ng ating katawan. Baguhin niya ito, pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumako sa ang bahay. 1 Corinthians 15:42-44. Sabayan niya rin po ako ito. Tuloy-tuloy po natin yung imagination natin. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang katawan inilibing ay magugulo. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, hindi na ito magugulo kailanman. Ang katawan inilibing ay pangit at mahina. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, ay ito'y maganda at malakas kayo. Ang katawang hindi ay panlupa. Ngunit kapag ito'y muling binuhay, ito'y panlangit na. Sapagkat mayroong katawang panlupa, ay mayroong din katawang panlangit. Hallelujah! Amen! Praise Jesus! Naniniwala mo sa Diyos. Yung binasa natin, maganda. Amen. Kaya ako sasabihin natin. Kaya, come Lord Jesus, come Lord Jesus! Kapag na ang Panginoon Jesus, ganyan. Nangyayari sa atin. Talaga naman kaya, dapat talaga tayo mag-rejoice. Kaya talaga, dapat lang tayo namin siyang ibahagi. Sipin niyo, lahat yung katawan dito, katawan natin, balakuhan, angit, papalitan niya. Papalitan niya ang pagkaganda. Dahil gusto ng Diyos, the best na ibigay sa atin. Yan ang pagkakaloob niya. Kaya tayo dapat magkakita tayo ulit sa ating Panginoong Jesus. Talagang ang katibayan, ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus. Yun. Maghiwala tayo sa Kanya. Pero ano po ngayon sa panahon ko, talagang meron tayong mga dinadanas na mga problema. Wala namang may problema ito. Pero pinangahawakan natin ang salita ng Diyos. Kasama natin siya. Alam natin na siya yung pundasyon ng buhay natin. Walang nangyayari
na hindi niya kayang gawin sa buhay. Hindi lang siya nakagano. Hindi, tutulungan at tutulungan ka ng Panginoon dahil yun ang promise ng God. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya mababayaran. Ganon ang nangyayari sa akin. Sa Diyos, Lord, alam mo, okay, iba yung pababayaran. Hanggang sa dumating ka uli, Panginoon Jesus. At kami kukunin mo. Kami sasalubong sa iyo sa alapakan. 1 Thessalonians 4:16. Diba? And then, twinkle of an eye. Pero hindi po yun ang nangyari sa iyo. Pero pag-aaralan po natin yung rapture. Amen? Talagang napakaganda po yan. Pag aming pinag-aralan. Kaya sabihin tayo, pag tulog ng tumpera, wow, sabay-sabay ang mga Kristiyano. Diba? Pupunta at sasalubong sa ating Panginoong Jesus. Again, kahit anong problema natin dito sa mundo, meron tayong kasamang Diyos na buhay na tumutulog sa atin. Amen! Ayan din sa Romans 8:18. For I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Hallelujah! Ganda, di ba? Hindi makukumpara sa darating na panahon. Ang kalwalhatian ay pagkakalob sa atin ng Diyos. Sa Tagalog, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa sa akin palang araw. Kaya di ba kanina sabi ko sa inyo, imagine niyo ang lahat mga binasa natin kung paano ang ating Panginoong Jesus babaguhin ang ating buhay. Meron ibibigay ang Diyos para sa iyo, yung the best. Kaya sabihin mo, may ibibigay sa iyo ang Diyos, yun ay the best. Kaya sabihin mo sa tabi mo, Amen. Pagkawakan mo. Meron ibibigay sa iyo ang Diyos ang the best. Hindi mo naiisip ngayon, pero pagdating ng panahon, mag-dedicate ko na. Pero alam mo natin tayo hindi dapat. Pero dahil sa biyaya niya, naging dapat. Ma-amaze ka naman. Kahit na, ano sabihin mo, pumigit ka. Sabihin mo kaya, pero hindi sa akin ang Diyos. Kasi mahal ka ng Diyos. Amen? Number 4, bakit kailangan tayo mag-rejoice? Let us share our faith. Alam niyo po ba, dapat natin itong kagalakan na ito, dapat natin ilabas sa ating buhay. Makikita ito ng mga kapatiran natin, anak natin, mga natin sa buhay, mga kaibigan natin, kung saan tayo gumagalaw. Makita yung Panginoong Jesus sa buhay natin. Yung ating pananampalataya, i-share natin. Amen? Bakit nasa atin po kasi tunay na ibang naniniwala ko ba kayo? Nasa atin ang tunay na gospel. Paano? Nakito na sabi na, di ba sa John 14:6, I am the way. Sino si Jesus Christ? Nasa atin. The truth, katotohanan. Tama? At saka buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Oh. Ano ba dapat natin gawin? I-share natin. Hindi na tayo kung saan lang tayo ang gano'n ng Panginoon o hindi aksidente. Dapat natin i-share itong baby na ito. Hindi dapat ang uumapaw sa atin. Nasa atin tunay na Panginoong Jesus. Siya yung lahat. Siya yung katotohanan. At ang buhay na walang hanggan. At hindi mo naman i-share yan. Hindi ko sinasabi natin, kung nasa iyo yung isang gamot na alam mo na makakapagligtas sa isang tao, ipagkakalit mo. Hindi, akin lang ito. Ayaw mo sa iyo. Dapat mo i-share yung faith mo, yung pananampalataya mo, binago ka ng Panginoong Jesus.
nung tinanggap mo siya. Di ba yun mo kayo sila? Selfish. I-share niyo. Tumawa kayo. Ayaw mo, ano ba? I-share niyo. Kaya next time, di ba? Mag-share tayo. Kaya ako nga, nasasabi ko, makasama tayo sa WCC na mag-share ng salita ng Diyos. 3,500 na kaluluwa ko yun. Hallelujah! Alam natin, di ba? Ang puso ng Panginoon ng Diyos, soul. Kailangan natin yun. Bahagi natin, makakilala sila. Alam natin, ang buhay nasa atin. Everlasting buhay na sa atin ng ating Panginoon Jesus. Amen? Napatunayan yan by muli ang buhay ang ating Panginoon Jesus. The three things na buhay ang ating Panginoon Jesus. Kaya, yung piling natin, ang pananampalataya natin, i-share natin, sabihin natin sa buong mundo. Kung gusto nyo kumamit kayo, ayaw mo person kumamit kayo ng TikTok nyo. Magbahagi kayo doon. Pag meron nga yung yung kinainan, masarap. Di ba sinasabi nyo? Tama po ba? Uy, doon, sarap po. Di ba? Masarap kumain. Pero ka naman, joke. Hindi kayo naman lang kasi. Masarap kumain doon. Malinis na, mura ka. Di ba? Kaya ba? Di ba? Pag sinishare ko yun ngayon, nasa inyo na yung buhay na walang hanggan. Alam niyo yung katotohanan. Nasa inyo na yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi hindi nyo pag-share sa mga mag-anak nyo. Dahil ayaw natin sila mapahamak. Gusto natin kasama natin sila sa langit. Doon tayo magkikita, mag-rejoice at sasambang sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya po ba natin dito lang po ba meron isang verse sa Bible or isang pagkakatagpo sa Biblia, basahin niyo po ito sa John 11. Basahin niyo po yan. Basahin niyo po ito. Yung si Lazaro namatay siya. Kaibigan po siya ng ating Panginoong Jesus. Magkakapalit sila, si Marta, si Maria, si Lazaro. Si Lazaro po namatay. Ang ating Panginoong Jesus, kasi andun po siya sa malayo, pero nalaman niya, may sakit, ang kaibigan niya po, na habang ano siya sa malayo, nalaman niya, namatay si Lazaro. Una pa lang may sakit. Tapos after 4 days, pumunta siya doon, okay? Pero patay na si Lazaro. Basahin niyo po yan sa John 11. Nakuha niyo po, yung kaibigan, kasi tayo, may mga kaibigan. Pupunta tayo, pag-pray natin. Pero ang Panginoong Jesus, after 4 days pa po siya. 2 days na namin niya may sakit after 4 days. Pero may ginagawa ang Panginoong Jesus. After 4 days, pumunta na siya doon, pero patay na si Lazaro. Ito po yung natitignan natin kung paano yung ginawa ni Marta. Paano niya nakita ang Panginoong Jesus. Sabi nga ni Marta doon, Panginoong Jesus, kung andito ka lang, sabi niya, hindi sana namatay ang kapatid. At 4 days kasi nakalabing na doon. Sinabi, kung ikaw ang patid, para bang ang tawag dito, yung makakonsensya ka. Pero sabi ng Panginoong Jesus, tingnan yung pagpapalo ng Panginoong Jesus. Masahin natin, John 11:25-26. Jesus said to her, I am the resurrection and life. He who believes in me, though he may die, he shall live. 26. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Tingnan niyo yung sagot ng Panginoong Jesus. Hindi siya nagpaghinang doon. Kasi sinabi niya, di Marta, kung hindi ko alam, parang meron kasi mga galing. Dito ka
Wala. Parang Nelson Novela, hindi sana namatay. Pero hindi ka na nagpupunta ng Jesus. Sino man ako ang pagkabuhay, ang bagay, kung ikaw ay buhay, hindi ka na pumapunta. Pero hindi tayo, tandaan nyo, may isang revelation dito. Sumagot kasi si Martha. Ano sabi niya? Ano na parang Panginoon? Sa verse 37, hindi ko na puminagayan. Do you believe this kayo? Do you believe this? Ano sasagot niyo? Yes. Diba? Yes. Amen. Sabi ko nga ni Martha, sabi pa rin. Alam ko, ikaw ang muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay mga kapay. Nakikita niya, alam mo, present ko, pero sinasabi ang Panginoong Jesus. Diba? Ito kasi future eh. Yun yung yung future na pagdating ng panahon na tayo pagtulog ng trumpeta, sabay-sabay, lahat. Bago na mga patay, ang mga buhay ay buhay niyang muli. At tayo yung magdidino sa kanya, sasaluhin siya sa kanya. Ang revelation, si Martha, nakita niya alam niya na talaga si Jesus ang muling pagkabuhay. Diba yun? Tako niyo po ang revelation, pero ang Panginoong Jesus, meron din siyang ginawa. Ano nangyari dito? Alam ni Martha yung future, pero yung time dinabahalan ng Panginoong Jesus. Ano nangyari ba? Binuhay niya si Lazaro. Tama sa ni Martha. Pag binasa yung mundo, tama sa ni Martha. Alam niyo yung future. Parang tayo alam natin, tayo ba natin parang tayo buhay ng Panginoong Jesus. Amen? Pero nung oras na yun, sabi ng Panginoong Jesus, binuhay niya si Lazaro. Hindi na niya inintay yung future. Dahil siya ay Diyos, alam niya ang pag-ibig niya kay Lazaro bilang kaibigan. Alam niyo ba dito sa verse na yun? Pinakamahabang verse. Masabi, Jesus? Dito yan. Basahin niyo ha. Babasahin niyo po ba? Talaga? Basahin niyo po. Magandang kwento yan. Kwentong totoo. Talagang binuhay ng Panginoong Jesus. Isip ni Martha, future, pero ang Panginoong Jesus may future. Kaya ngayon, sa oras na ito, alam ko, may revelation sa iyo ng Panginoong Jesus sa buhay niyo. At meron gagawin sorpresa sa buhay niyo ang Panginoong Jesus. Amen? Amen! Para pangalangin ang Diyos. Hindi nang kailangan confident tayo. Confident tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kung paano si Martha at si Maria confident doon na alam niya ang Panginoong Jesus ang muling pagkabuhay. Bubuhay niya po yung mga patay. Tingnan nyo, John 10:10, B. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Grabe, no? More than abundant pa. Saan pa ba? Para yung gripo, tapos merong atin pa. Di ba pag nakabukas na iba yun? Kasi kung madalas ko nakikipa doon, kaya tayo yung bigas. Abandon. Di ba? Hindi lang sa tao, kundi abandon. Yun ang gusto ng Diyos sa mga anak niya, sa mga mananampalataya. Bigyan ng buhay na kaya-kaya. Abandon. Amen? Yan ang talaga, Lord, alam ko itong gusto ng buhay mo. Oo, nagpala, kontento, kung ano lang, meron ka ng kontento sa buhay. Yun ang pinakamahalaga. Dahil magiging magpapala ka sa ibang tao. Kung magpapala, di ba? Ipagpapala mo, nag-share mo yung blessing. Kaya sabi niya, sa Matthew 6:15, first the kingdom of God and Christ and His righteousness, and all things will be given as well. Yung kingdom niya, kaya sa puso natin eh. Kasi pag ikaw, nasa ina si Kristo, kontento ka na, di ba? Meron ka ng peace of mind, enjoy ka na, lahat ka na, ikaw na yung kingdom niya. Kasi ang kingdom na kailangan kaya pa eh. Tama mo ba? Wala mahalaga na napakabog. Brian yun. Pero pag meron yung kingdom na alam
tunay na kapayapaan ay nasa Panginoon Jesus. Yung righteousness niya, yun sumusunod na yun. Nangyayari na yun, nagiging matuloy ka na. Ginagawa mo na yung tama. Amen? Alam niyo po ba, talaga, kailangan natin i-share ang gospel natin. Huwag natin sarili bakit ito sinasabi? Dahil ito ang puso ng Diyos. Ang heart of God is soul and save your soul. Amen po ba? Amen? Dahil kasi ang gusto ng Diyos talaga, tayo maligtas, pagkaroon tayo ng buhay. Buhay na alam-alam. Alam niyo ba, Jesus is life, and life is Jesus. Amen? Pwede niyo po ba sabayan? Jesus is life, and life is Jesus. Sabihin mo yan sa katabi mo. Sige. Amen? Kaya gusto mamaya makita ko sa page niya at Facebook niya. Sabi niyo, Jesus is life, and life is Jesus. Yun dapat makita ko. Hindi puro yung ranta ato, kapitbahay ko, aso. Pero ano na, kasi yun talaga ang buhay. Kailangan natin kami Jesus na siya ang bibigyan sa atin. Kaya pag wala ang Panginoong Jesus ang buhay, wala ang buhay-buhay. Naniniwala ako, kasi sila, ang mangyari. Pero pag meron ang depresyon sa buhay, meron ang Panginoong Jesus gagawin. Amen? Okay? Kaya, ito ang ating life application. Kasi kailangan din natin i-apply ito sa buhay natin. Ano yun? Share the good news to others. Kaya kailangan talaga kung natin, i-share natin. Kailangan mo ba, nakangilig ang Diyos pag ikaw ay nag-i-evangelize, nakakapag-share ka. Nakangilig ang Diyos. Talaga, hindi alam ko, yung anak ko talaga, ang mga mahal na mahal ang salita ng Diyos. Mahal na mahal niya ako. Talaga, gusto niya, hindi siya isa. Nag-share na siya. Kasi bakit tayo nahihiya? Sabi nga sa Romans 1:16, sabi niya, for I am not ashamed of the gospel. Kung natin kahihiya ang gospel, sabi niya, it is the power of God that brings salvation to everyone who believe, first to the Jew and then to the Gentile. Bakit nahihiya ang gospel? Kasi ito yung makakapagligtas sa nagdagatang apoy. Diba? Matuto sa langit, pag na-share mo, dito ka matuto ka sa nagdagatang apoy, na-save mo, napakinggan niya yung gospel, na-save mo, napunti siya sa langit, nakasama niya ang Panginoong Jesus. Amen. Kahit nakadali mo siya, please, huwag mo siya kaya matuto sa nagdagatang apoy. I-share mo, nakangibig. Please, sinasabi ko sa inyo to. Pero yung ito, mas concern ang Diyos sa soul ng tao. Alam ko, mahirap. Pero, ang Diyos ang gagawin kaya. Amen? Dahil, isang gawin natin mo, ang gusto natin, naligtas ang kaluluwa. Amen? Kaya masaya ang Diyos at ikaw rin nag-share. Tingnan natin sa Romans 15. And now, will anyone go and tell them without being said? That is why the scriptures say, how beautiful are the feet of the messenger who brings good news. Kaya katabi ko maganda tayo. Oo. Kahit nagsapatos pa lang yan. Nakaputik siya. Kaya ako sabi mo, how beautiful are the feet. Ano kasi may magdadala ng mabuting balita. Sa Tagalog, maraming mga pangaral ang sino man kung hindi siya sinubo tulad ng nasusulat. Okay lang lang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita.
share po ako. Yan, nagdiriwang ang anghel sa langit. Pag merong isang kaluluwang naligtas, naniniwala ko ba ko? Naniniwala ko ba ko? Paghanin po tayo. Paghanin tayo sa Diyos. This is a privilege po tayo nakakapag-share ng salita ng Diyos. Maraming dapat gamitin, pero ikaw yung ginamit. Salamat sa Panginoon Diyos. Pagpipilihin ko. Kaya sa mga pupulong dito, maraming salamat. Pagpipilihin ko nila pinagkalap sa Panginoon ng Diyos. Amen. Dahil ang pagpapractice ng mga bata, imbis na tawag dito, naglalaro sila. Pero kung practice sila, iwan mo yung oras. Kasi talagang privilege na ikaw, meron kong ginagawa sa gawain ng Panginoon. So, sa ministeryo na, sa simbahan. Amen. Number 2, life application, be empowered by the Holy Spirit. Hindi ka nakapag-share, alam mo, meron ka kasama. Empowered ng Holy Spirit. Kasi, kasama mo yan siya. Siya yung pupunta mo. Alalasin mo yan. Siya magbibigay sa iyo ng kagalimuhan. Siya magbibigay sa iyo ng wisdom. Lagi mo siyang kasama. Dapat ang Panginoong Jesus dito bumaba. Pinadala niya ang banal na Espiritu Santo. Acts 2:23. Tingnan natin sa Tagalog. Itinaas siya sa ngalan ng Diyos at binigay sa kanya ng Ama ang banal na Espiritu. Pinangako sa kanya, ang banal na Espiritu ito ay pinadala ng Jesus sa amin. At ang kanyang kapangyarihan ang siya nakakita ninyo. Yung Espiritu Santo, once you receive, so may born again Espiritu ang ginagawa ng Espiritu Santo. Nalangin mo kasama sa Romans 8:9. Lagi mo kasama ang Espiritu Santo. Siya yung mga sige, siya yung maupunta ka ng Jesu at hindi ako. Kung tanda, hindi kami pala ng Espiritu Santo ang nagsasabi. Dahil dati, ang mga sinasabi mo, puro alas mo lang. Pero ngayon, yung sinasabi mo, parang wala, hindi ang Diyos, nakita nila yung buhay mo na bago. Kasi yung Holy Spirit na nasa iyo, yun ang magpapabalo sa atin, malabas, nag-uumpaw. Yung banal na Espiritu Santo sa iyo, nakikita niya lang siya sa iyo, di ba? Pag tayo, pag-ibigin niyo mo ka, tuwa-tuwa ka rin kahit na may problema. Kasi, ang dinis banal na Espiritu Santo nasa iyo, siya yung kasi si Moses, kung bumaba, doon sa bundok, nakita nila, talagang lumalwalhati ng Diyos. Kaya, tandaan yung bawat araw, bawat oras ng binutan ng buhay na kasama niyo ang banal na Espiritu Santo. Amen. Nagbibigay siya sa buhay niyo. Hindi na pagharap na sa labing. Nakita. Thank you, Holy Spirit. May mga tao din namin na bago ang buhay niyo. Amen. Sino po pinagawa ang buhay dito ng ating Diyos? Saan ginagawa ang buhay natin? Nagalit tayo sa kaliliman, tungo sa katimangagan. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon Jesus. Sige po, balikan po natin ang apat natin na pag-aralan, yung reason, bakit kailangan tayo mag-deliver sa resurrection ng ating Panginoon Jesus. Dito na po magtatapos. Pwede po ba sabay-sabay natin basahin? Okay po ba yun? Natutulog ba tayo? Natutulog ba? O natulog? Kaya po natutulog tayo. Dahil natin ang Diyos ating ating sa tayo. Okay? Again, ang yung apat natin na pag-aralan, the reason of rejoicing on Jesus' resurrection. Number 1, rejoice Christ's resurrection justifies us. Pangalawa, rejoice Christ defeated. Number 3, rejoice Christ's resurrection is our receipt. Number 4, rejoice. Amen. Share natin ating pananampalataya. At yung dalawang life application natin, share the good news to others. Number 2, be
empowered by the Holy Spirit. At sa dami ko sinabi sa inyo, ito po ang iibig sa inyo. Kaya ang ating beloved Lord, I am secure in Christ. Ipasa po. I am secure in Christ. Amen. Hallelujah. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Dakilan niyo sa mga bagay ng salamat. Kahit talagang hindi ang iyong mga salita. Maraming salamat po sa iyong mga pahayagan. Talagang kayo po ang naging po sa amin. Dapat po kami mag-rejoice dahil alam po namin ang aming pinagsisilbihan ay Diyos na buhay. Hindi namatay. Siya'y mulit na buhay. Panginoon Jesus. Maraming po salamat. Thank you, Jesus. Hindi isang religion to. Panginoon Jesus. Kung hindi isang relasyon, ay pinagkaloob sa amin. Kaya dapat lamang kami patuwa. Dahil alam po namin, kami ginawa mo manupin, O Diyos. Napagtagumpayan, Panginoon, ang kamatayan. Salamat. Salamat dahil alam po namin, ito'y tunay na ginawa mo, Panginoon Jesus na kapwa. Pinakita mo sa bandara kung ikaw ay mulit na buhay. Higit sa lahat, ang naisip mo, Panginoon, bahagi namin ang tunay na kaligtasan sa mundong ito. Na ikaw yun, Panginoon Jesus. I-share namin ang aming pananampalataya, O Diyos. Hallelujah. Kaya kung sino man ang mga bago na iyong ayayahan mo yung natagagin bilang Panginoon at nagligtas ating Panginoon Jesus. At ganoon din sa mga nakikinig sa podcast, kung kayo first time nyo na mapakinggan ko, ay inaanyayahan ko kasabihin ang naging ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at nagligtas. Pwede po ba tayo manalangin? Panginoon Jesus, maraming salamat po dahil ikaw ay namatay at ulit na buhay. Ito'y aking pinapanampalatayaan, pinaniniwalaan, Panginoon Jesus. Kaya sa oras ko ito, tinatanggap kita, aking Panginoon, at ang pagligtas. Kaya na po ang maghain sa aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. Panginoong Jesus, salamat po sa mga tao tumanggap sa inyo bilang Panginoon at Pagligtas. Nababasa ko ang kanilang puso. Pero hindi naman sumabay sa podcast na napakinggan kung yung mensahe at hinandar ka bilang Panginoon at Pagligtas. Kayo po ang mauna sa kanila. Kayo po ang maramay. Maraming po na dahil nais ang kanilang buhay na naging kaya-kaya. Isang buhay na nagbuhay na nagagaling sa inyo, Diyos. Thank you po, Lord Jesus. Salamat. Pwede po ba tayong tumayo? Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mga salita. At dito po sa namin namin kapatid. Salamat po dahil po namin na-enjoy po namin ang iyong muling pagkabuhay. Dahil alam po namin na kami minahal mo. Ikaw ang Diyos na unang umibig sa amin. Kaya kami nagre-rejoice sa iyong muling pagkabuhay. Ito'y magkapatid sa aming puso, sa aming mga ngiti, sa aming buhay. Dahil ikaw nagbibigay ng tunay na kaligayahan, O Diyos. Inalis mo kami, Panginoong Diyos, sa isang buhay na hindi kaya-kaya. Inipan mo kami, Panginoon, sa buhay na tunay na matagumpayan, tunay na pinagpapala, O Diyos. Lord, thank you, Jesus. Kaya wala kami sasabihin ko din, thank you, Jesus, for your love. Sa buhay namin ito, Lord. Gusto mo, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, ay masaya. Na aming din, bawat lakad na aming buhay. Sa mga kami pumunta, makita na ikaw ang nabubuhay sa amin. Ikaw ang nagkakahari. Salamat.
kami hihingin dahil alam namin ang iyong pag-ibig ang siyang namumula sa aming buhay. Sa aming pamilya, maraming po salamat. O Diyos, thank you. Dahil alam po namin, ito ang nais ko. Ang pamilya na nagkakaroon at ang kasama ang maligaya. Dahil ang pamilya, o Diyos, ang naisip mo, maging masaya, sinagpala ng puso. Maraming salamat. Sa mga kapataran, salamat po, Panginoon, kasi ginagamit po. Ginagamit mo sa simbahan, sa ministeryo, makita sa kanilang buhay, O Diyos, na ikaw ang nagkakari. Makita, Panginoon, na talaga sila'y pinagpala mo, saan sila galing, Panginoon, sa kanilang mga sa kanilang mga kaibigan, makita, Panginoon, na sila'y kakaiba. Meron silang tunay na kanigayahan sa kanilang puso. Tunay na nagbibigay sa Panginoon Jesus ng mga kaunawaan sa buhay ng ito. Pinagkaroon po na sa kanila. O Diyos, ang alam ko, ilalayo po ang kapagaling ng Panginoon sa mga dapat Panginoon sa mga tao. Pagkos, gagaling po sila, Panginoon, sa mga tao, higit pa, o gano'n na may pag-ibig sa iyo, at lalo silang galanin sa ibang panginawa, Panginoon Jesus, na hahanapin nila ang tunay na kaligayahan sa buhay. Ito'y nagagalit sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat po sa mga kamag-anak ni Panginoon Jesus. Na marami ka pang tatalin, Panginoon, na mga kaluluwa nito. O Diyos, na gagamitin mo ang bawat isa para magbahagi ng iyong salita. Magbahagi, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Na gagamitin mo ang Beloved Grace Church sa iyong ministeryo na makikita, Panginoon, ng tao na ikaw ang tunay na nakakahari dito sa simbahan. Maraming salamat, Panginoon, dahil bawat isa, O Diyos, na nagpamahal sa iyo ay itataas mo. Kakaroon, Panginoon, ang pamahalag sa buhay. Thank you, Lord Jesus, sa buong ministeryo ng Beloved Grace Church, O God. Thank you. We believe, O Lord Jesus, that you are risen. You are the God. O God, hallelujah. Thank you, Jesus. You are alive, Jesus, forevermore. Thank you, O God. Salamat po sa iyong namin lahat. Ilaban din ang mga in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.